Sa dilim ng gabi, may nagtatago sa likod ng mga puno. Isang nilalang na may katawang tao at ulo ng kabayo. Ang tikbalang. Humahalakak ito, ang boses ay parang kulog sa kalayuan. Ang mga mata nito ay nagliliyab, nagbabanta at nakakatakot. Ang tikbalang ay isa lamang sa maraming nilalang ng mitolohiyang Pilipino. Mga nilalang na nababalot ng hiwaga at mahika. Sila ay bahagi ng ating mga kwento, ng ating kultura at ng ating kasaysayan. Ang mga kwentong ito ay nagmula pa sa ating mga ninuno. Ipinapasa sa bawat henerasyon. Mga kwentong nagbibigay babala, nagtuturo at nagpapalawak ng ating imahinasyon. Sa kabilang banda, may mga nilalang na mababait at mapagmahal. Ang mga diwata ay naninirahan sa mga bulaklak at puno. Ang kanilang mga tinig ay parang musika sa hangin. Pinoprotektahan nila ang kalikasan at tinutulungan ang mga taong karapat-dapat. Mayroon ding mga engkanto, mga nilalang na may kapangyarihang mag-anyo ng iba't ibang anyo. Sila ay mapaglaro at mahilig magbiro. Ngunit kailangan mag-ingat sapagkat ang kanilang mga biro ay maari ding maging mapanganib. Ang mga nilalang na ito ay nagpapaalala sa atin na ang mundo ay puno ng misteryo, na may mga bagay na hindi natin lubos na maipaliwanag, at marahil mas mainam na panatilihin ang ating paggalang at pag-iingat. Sa mundo ng mga sinaunang Pilipino, ang mahika ay hindi lamang katang-isip. Ito ay bahagi ng kanilang paniniwala at pang-araw-araw na buhay. Naniniwala sila sa kapangyarihan ng mga anting-anting. Ang mga anting-anting ay mga bagay na pinaniniwalaang nagtataglay ng mahiwagang kapangyarihan. Maaring ito ay mga bato, halaman o mga piraso ng metal. Ginagamit ito upang magbigay ng proteksyon, magpagaling ng sakit at magdala ng suwerte. Ang mga ritual naman ay mga seremonya na isinasagawa upang humingi ng tulong sa mga Diyos at Diyosa. Kabilang sa mga ritual na ito ang pag-aalay ng mga sakripisyo, pagsasayaw at pag-awit. Isa sa mga pinakakilalang alamat sa Pilipinas ay ang kwento ni Maria Makiling. Siya ang Diyosa ng Bundok Makiling, isang bundok na matatagpuan sa Laguna. Kilala si Maria Makiling sa kanyang kagandahan, kabaitan, at pagmamahal sa kalikasan. Ayon sa alamat, si Maria Makiling ay tumutulong sa mga taong nangailangan. Nagbibigay siya ng pagkain sa mga nagugutom at gamot sa mga may sakit. Ngunit nagagalit siya sa mga taong sakim at mapang-abuso sa kalikasan. Ang kwento ni Maria Makiling ay nagpapaalala sa atin na dapat nating pangalagaan ang ating kalikasan, na ang ating mga bundok, ilog at kagubatan ay hindi lamang mga likas na yaman, kundi mga tahanan din ng mga Diyos at Diyosa. Ang mitolohiyang Pilipino ay puno ng mga kwentong puno ng hiwaga, mahika at aral. Ito ay salamin ng ating kultura, kasaysayan at paniniwala. Sa pamamagitan ng mga kwentong ito, mas nakikilala natin ang ating sarili at ang ating lugar sa mundo.